Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, The Action Man. Una sa lahat, may grab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, na gusto lang ho ako na i-share sa inyo, no? Alam ko po siguro ang iilan sa inyo is nakapanood na nito, no? Pero gusto ko lang ho i-share dito sa ating programa. At ano po, no? Magbibigay lang ho ako ng aking opinion dito. At siyempre kayo din, magbigay ho kayo ng inyong mga sariling opinion, okay? Ayan. Ay, sorry. Namalimpindot ha, namalimpindot. Ayan, masabi kayo, tinatawanan ko kayo dyan. Alright, ito naman ang pag-arungal ni Maharlika. Ang pag-arungal naman ni Maharlika. At aminado si Maharlika nito. At ito daw si Lisa Smag ay nakipag-usap sa Smartmatic bago pa man maganap ang nasabing botohan nung nakaraang May 9 elections. At alam daw ito ng chairman ng Comelec, walang iba kung hindi si George Garcia ho, mga ka-action. Okay, sige, bago ho tayo magtuloy-tuloy sa ating komentaryo, panoorin ho muna natin itong short video ni Maharlika. Electoral protest ay totoo, but sinabi ko na sa karang vlog na Lenny is the real winner pala. Kasi why? Why? Bakit Lenny is the real winner? Kasi kung totoong hindi si Lenny ang nanalo, at kung talagang true to his word si Kuting na sinasabi niya ang Smartmatic dapat maalis sa Pilipinas, pinupush nila ako na i-pressure ang Duterte administration na matanggal na ang Smartmatic bago mag 2022 election. Natanggal. Si Lisa ang nakipag-usap sa Smartmatic, hindi mo pwedeng pagsinungalingan. Si Ivan Uy, si Hubert Guevara, kayo, alam din ni George Garcia yan. Kayo ang nagmanipula. Kayo, ayan, si George Garcia, na-interview ko yan, nakikipaglaban sa Smartmatic. Then recently sa interview niya, ikaw, George Garcia, sasabihin mo walang naganap na dayaan? Samantalang dati, gusto ni Kuting na interviewin ka para i-highlight natin ang dayaan sa election. Dahil, naniniwala ako na dapat ang Pilipinas ay magkaroon ng clean and honest election. Din nung kayo na naupo dahil kayo ang gumamit ng Smartmatic, sasabihin nyo walang dayaan, George Garcia. And now, Kuting is tahimik. Ni tuldok si Kuting. Walang sinabi na ang Smartmatic ay dapat maalis. Eh di sinungaling, eh di mambubudol, binudol niya ang buong sambayanan. Dahil sinabi niya mismo sa kanyang vlog, sinabi niya mismo sa kanyang mga interview. Ito, basahin ko. Ulitin ko, sabi mo Kuting, and I quote, maliwanag na maliwanag talagang Smartmatic ang kanilang ipinagbibili. Ang ibinibenta nila hindi election system. Ang binibenta nila ay dayaan system. Dahil maliwanag na maliwanag. And yan ang sinabi ni Kuting. Now, tahimik. Sabi ko nga, ni isang tuldok, wala. So, ibig sabihin, itong Kuting at ahas na ito, ang bunganga nila, yung mga pang-istorbo nila sa akin, na interviewin natin si George Garcia, interviewin mo si Kuting, ganito, ganyan. Para sabihin sa taong bayan na dapat labanan natin ang clean and honest election, labanan natin ang mga mandaraya. Siya na ang nanalo. Na dapat magkaroon na tayo ng hybrid election. Ngayon, presidente ng Jindot, Kuting na walang jetlog. Di ba? So ano na ngayon? So yan na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Napanood na ho natin ang gisiwalat ni Maharlika. Oy, bakit tayo gumana? Walastik tong aking Q1 mga ka-action ay gumana. Alam nyo ho kasi mga ka-action, kung titingnan natin o isay-ko natin ang mga sinasabi nito ni Maharlika, hindi naman tayo ibig sabihin 100% na paniwalaan ho natin itong mga sinasabi ni Maharlika. Pero 60 to 70% is naniniwala ho ako sa kanya mga sinisiwala. You know why? Alam ho natin kung gaano po ito kaluyal na loyal ng mga Marcos. At alam ho natin kung halos gaano po sila maglambingan ni Lisa Smag na sinasabi niya.
Di ba? Kaya, kung ano mga nalalaman niya nung panahon ng eleksyon, ay tila parang totoo yung sinasabi niya. Di ba? May inilabas din siya na video recording, voice over ho, no? Yung si ano ba yun? Si Sarah Kim ba yun? About din sa Smart Magic. Di ba? So, kung iisipin natin, lutong-luto ang nakaraang halalan. Oo. Wala pa man ang boto, alam na nila na sila na ang panalo. Oo. Di ba? O ngayon, kasi kung tutusin ho, mga ka-action, isipin nating mabuti ha, kung walang dayaan na nangyari nung nakaraang halalan, at yung kini-question na 20 million votes between 7 o'clock to 8 o'clock ng gabi, yun yung kini-question ng isang IPX expert na si retired Colonel Eliseo Rio ho, mga ka-action, kay chairman ng COMELEC na si George Garcia. Kung walang dayaan, bakit hindi ho makapagbigay ng paliwanag ito si Garcia, di ba? Halatadong lutong-luto ang nakaraang halalan, di ba? Oh. Ngayon naglabasa na ang totoo. At alam ho natin na balang araw, hindi lang ho balang araw, paparating na ho ang katotohanan, di ba? Sabi nga natin, sige, mamayagpag po kayo sa kasinungalingan, pero lalabas din ang katotohanan, di ba? Ito na yung mga sign na kung saan itong mga diehard at loyal sa mga Marcoses bumaliktad na dahil namulat na ho sila sa katotohanan. Kaya pagdating ng araw, sinasabi ko ho sa inyo at inuulit ko ho sa inyo, isa ako na magmarcha dyan sa EDSA. Pangako, mark my word dyan. Kasi ho, uulitin ho natin, hindi na ho natin kaya sikmurain ang administrasyon ngayon. Alam na ho natin, kahit supporters nila, naghihirap at nakakaranas ng mga paghihirap ng bansa natin ngayon. Kaya, payo ko lang ho sa inyo, huwag ho tayo tumigil na mag-ingay sa social media. Hanggat wala ho tayong ginagawang mali, huwag po tayong matakot. Dahil karapatan ho natin ang magboses para malaman ng gobyernong bulok ang kanilang ginagawa na hindi na ho tama. So yun lang ho, mga ka-action, mga kakampeng. Gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa lahat nating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.